Narito na po ang episode 380 ng Abot Kami na Pangarap mga kapuso. Pinapaalahanan nito ni Zoe dahil nga pupunta nga yung nanay niya sa Cebu para sunduin yung tatay niya. Sabi niya, huwag mo kong alalahanin ma'am. Ang alalahanin mo ay yung sarili mo. Buong ang kanidad yun nandoon. Don't worry Zoe. Hindi naman ako mag-ieskandalo doon. Pupunta lang ako doon para sunduin ang dad mo. But I promise, uuwi ko dito ang daddy mo. Hindi naman niya magbibigay ng address niya at magsasabi kung nasaan siya kung ayaw niya akong makita. Naglalambilan yung daddy mo. So pinagbawalan talaga ni Moira na makipagkita itong si Zoe kina Annalyn kasi nga kalaban nga yung mga yun. Samantalang itong si Lynette day off at nagre-research siya tungkol sa recipe ng kalyos. Ngayon biglang dumating itong si Aling Susan. Sabi niya, Lynette, may bisita ka. Nagulat siya, biglang dumating si RJ. O RJ, naparito ka, nung ginagawa mo ito, sabi ni RJ, Lynette. Pwede ba akong makituloy? Pwede ba kita makausap? Kailangan ko lang naman ng kaibigan na makakausap ngayong araw, sabi niya. O sige ka, RJ, tumuloy ka. Gusto mo magkape? Nagtimpla niya. Sabi naman ni RJ, Lynette, thank you. Hindi ko lang talaga maintindihan to si Moira. Bakit RJ? Kasi ilang beses ko nang pinapaliwanag sa kanya na kaya lang tayo nagkikita ay para kay Annalyn, pero hindi pa rin niya maintindihan. Talagang ganyan na talaga yan si Moira noon pa, at mukhang nahawa na nga si Zoe sa kanya kasi mukhang ganun na rin yung tingin niya sa atin. Sabi naman ni RJ, sa tingin mo Lynette, bakit naman ako nagtagal na makasama si Moira? Sabi naman ni Lynette, siguro dahil kay Annalyn, kaya ayun, nagtagal ang pag-isama ninyo. Pasensya na Lynette, naka-istorbo yata ako, si alis na ako. Ay hindi, nagre-research lang ako dito sa internet kung paano gumawa ng kalyos kasi nangako ako kay Carlos na iluluto ko siya nitong kalyos. Sabi naman ni RJ, maalam ako niyan. Alam mo ba nitong hindi na ako nagdo-doktor, nag-aral ako kung paano magluto at isa ang kalyos sa pinag-aralan ko. Kaya tuturuan kita, ngayon na tayo magluto. Ngayon kakain na sila, naghahain na. Biglang dumating si Carlos. Sabi ni Carlos, Lynette, masama ng tingin. Tapos nung maya-maya mo, bigla na rin nawala. Nung lumapit siya, sabi niya, RJ, nandito ka pala. Carlos, nabalitaan ko na meron pala kayong lunch ni Lynette. Sabi naman ni Lynette, pasensya ka na Carlos napunta lang naman dito si RJ kasi gusto niya ng kaibigan na makakausap. Pero tinulungan nilang ako magluto ng kalyos kasi di ba nag-promise ako sa'yo na iluluto kita nito. So tara na, kumain na tayo, sabi ni Carlos. RJ, kumain ka na rin, samahan mo na kami. Talaga ba? Oo naman. Sabi naman ni Carlos, RJ, alam ba to ni Moira? Sabi naman ni RJ, tumawag ako sa bahay at napag-alaman ko na pumunta pala ng Cebu si Moira. Ganun ba? Nag-iingat lang naman ako kasi ayaw ko ng gulo, sabi niya. Samantalang kung si Doc Lindo nasa physical therapy siya, sinisiwalat niya yung mga nangyari sa kanya, yung mga nasa down moment, nasa depression stage siya, nawalan siya ng minamahal. Walang iba kundi si Emily. Talagang pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Talagang pasan-pasan niya ang daigdig ng mga panahon niyo, walang-wala siya. Kaya ang ginawa niya, tinuon niya yung oras at panahon niya sa pagtatrabaho, pero hindi pala yung naging sapat. Hanggang sa tuloy na siyang nalulong sa paggamit ng morphine. Inamin niya, di ba? Kasi doon daw niya napagtanto na tanging morphine lang yung lagi niyang kaagapay. Kasama, ilan daw yung nagbibigay ng relief sa buhay niya. Pero hindi pala yun ang makakabuti sa kanya ng tuluyan. Dahil lalo pang naging masama, lalo pa siyang bumagsak. Hanggang sa meron daw dumating na tao na sa buhay niya na tumulong at nagpabago ng pananaw niya sa buhay. Ibinigay daw ito ng Diyos sa buhay niya para tulungan siyang makabangon muli at makapagsimula muli ng panibagong buhay. Itong taong to napaka-special daw sa kanyang buhay. Kaya lubos na lubos ang pagpapasalamat niya sa taong ito. Umiiyak siya habang kinukwento niya. Diba, nagkakaroon siya ng testimony sa mga kapwa niya rin ng mga tao na nasa depression stage. At binanggit niya ang pangalan ni Dr. Annalyn Santos. Nagwal si Annalyn, hindi siya prepared So sabi niya, nandahil sa kanya kaya nabago ang buhay ko. Kaya nagpalakpakan sila diba? Pinalakpakan nila si Annalyn. Nahiya si Annalyn Hindi na siya nakapagsalita. Napangiti na lamang siya. At naluluha rin siya dahil sa mga
kinuwento nga nito ni Doc Lindon. Samantalang itong si Moira, tumawag kay RJ, sabi niya, wala ka rito sa Cebu, nandito ako. Sabi naman ni RJ, bakit? Hindi ba po pwede magbago ng isip? Pasensya na, okay, katangahan ko, sinundan kita rito sa Cebu na hindi ko alam na wala ka pala. Pero ito lang masasabi ko, sagutin mo ang tanong ko, anong ginagawa mo dyan sa bahay ni na Lynette? O no, natameme ka no? Kala mo hindi ko alam? Eto lang sasabihin ko sa'yo, RJ, ipababarangay ko yan si Lynette at ibabalik ko lang sa'yo yung sinabi mo sa akin noon na kaya ko rin maging boss katulad mo. Sabi niya, no? So, wag mo akong subukan, RJ. So, sabi naman ni RJ, Lynette, kailangan ko nung umuwi kasi tumawag sa akin si Moira. Unahan ko na siya bago pa siya gumawa pa ng gulo. Sabi naman ni Lynette, teka lang, akala ko ba hindi alam ni Moira na nandito ka sa bahay? Sabi naman ni RJ, no? Yun na nga wala naman akong pinagsabihan maski si Ray. Walang nakakaalam ito kundi kayo lang dalawa ni Carlos. So tumingin si RJ kay Carlos, no? Sabi naman ni Carlos, tumayo. Bakit ganyan ka makatitig sa akin, RJ? Bakit? Pinag-iinalaan mo ba ako? Wala lang naman iba nakakaalam kundi kayong dalawa ni Lynette. Alam nga naman na si Lynette ang magsabi. So, syempre, ikaw. So, biglang tumayo si Carlos. Sabi niya, ikaw, pinakain na nga namin ikaw dito. Maganda na nga yung trato namin sa'yo. Tapos ito lang igaganti mo. So, talagang nagtulakan na. Tinulak ni Carlos to si RJ. Gawin ang ginawa ni RJ. Sabi niya, Carlos, RJ, ano ba? Huwag kayong mag-aaway dito. Ano ba nangyayari, RJ? Sabi naman ni RJ, pasensya ka na, Lynette. Siya lang naman talaga ang pag-uspetsahan ko na nagsabi nun kay Moira. So biglang dumating tong si Zoe. Nakatotong parting to, parang mga bata nagtutulakan lang, no? Tapos si Zoe naman, trespassing, napakabastos talaga. Kalokohan na talaga itong eksenang to itong palabas na to, kasi bigla-biglang pumapasok si Zoe. Sabi niya, no, alam mo dad, hindi ako maniniwala kay mami kasi nag-send siya ng address sa akin tungkol sa GPS. At directly, ito yung address na binigay niya. So sabi ni Carlos, yan ang makakasagot sa katanungan mo, RJ. Din pala, nilagyan pala ng GPS yung sasakyan ni RJ, ni Moira. Kaya natukoy kung nasasaan si RJ. Samantalang si Lindon nagpapasalamat kay Annalyn. Sabi naman ni Annalyn, salamat Lindo kasi sinamahan mo ko. Pero ikaw nakakainis ka, hindi ako prepared, hindi ako ready. Nakakaya kanina. Susunod sabihin mo na yung gagawin mo Yan, tapos niyakap siya ni Lindon. Kasi nga sabi ni Annalyn, pero ito may iba tayo Sobrang proud na proud ako sa'yo. Nagmamalaki kita dahil sa life-changing mo. Tapos kakain sana sila, ititreat doon ni Lindon. Biglang dumating si Harry. Yan pala, meron pala silang tagpuan na sasamahan ni Annalyn si Harry para sa photoshoot kasi nga nagmo-modeling si Harry. Samantalang ito namang si Zoe, tara na dad, umuwi na tayo. Sabi naman ni Lynette, isa ka pa Zoe. Sabi naman ni alam mo ba, yung anak mo ang dahilan kung bakit napahamak si Annalyn. Sabi niya siniwalat niya na. O sabi naman ni Annalyn, sasamahan ko kasi si Harry Tapos sabi naman ni Harry, kakain na rin kami sa restaurant, sa favorite namin restaurant. Sabi naman ni Annalyn, sus, gusto mo ba yung luto ko? Oo naman, pagluluto kita ng itlog. Sabi naman ni Harry, pwede naman, basta ko magluluto. So nung umalis na nga sila, kinuha ni Lindon yung braso ni Annalyn, ninila. Sabi niya, Dok, okay ka lang? So sabi ni Lynette, alam mo ba, yan si Zoe dahilan kung ba't napahamak ang anak natin. Yung isang anak natin. Pares para silang nasa kamay ni Aling Melba nun. Pero nung nakatakas si Zoe dahil kay Annalyn, bigla-bigla na naman siya umalis. At wala man lang siya pinagsabihan kung nasasaan si Annalyn. Sabi naman ni Zoe na tara na dad, gumagawa siya ng storya. Anong making stories? So sabi naman ni RJ ano sinasabi niya Zoe? Sagutin mo ako. So sabi naman ni Zoe alam mo, pumunta lang ako dito dad para sunduin ka, hindi para awayin ninyo. Kung ayaw mo sumama sa akin, okay sige, alis na ako. So nagalit si RJ Zoe, habol niya.
Yun, buti na lang talaga ni-reveal ni Lynette yung kasamaang ginawa ni Zoe, no? Kung alam ko lang na yan ang ginawa mo, sana hindi lang bibig mo ang tinipan ko, kundi buong katawan mo. Sinabi ni Lynette, no? Talagang sinabi niya talaga yun. So, nabuking na. Si Zoe, buti nga sa'yo. Nabuking ka na ng dad mo na ikaw ay nagsisinungaling. Wala ka man lang sinabi, wala kang konsensya. Napahamak na yung kapatid mo. Tapos ganyan pa yung ginawa mo. Samantalang tong si Harry, sinabi si Doc Lindon, Doc, pwede ko na ba makuha si Annalyn? Pwede na ba kami umalis? Sabi naman ni Annalyn, Doc Lindon, okay ka lang? Oo, okay lang ako. So bigla nagbago isip ni Doc Lindon kasi nga gusto niya na si Annalyn. Sabi niya, Annalyn, pwede bang sumama sa inyo? Kasi Annalyn kasi di ba bata pa. Kaya gusto niya, wala pa sa isipan niya yung paikipagrelasyon Kaya sabi niya, sige, okay nga to Harry, marami tayo, the more the merrier. Ito naman si Harry, gusto niya masolo si Annalyn. Hindi niya manhid kasi si Annalyn, hindi man lang niya inisip na nasasaktan si Harry, di ba, nag-selos. So wala na rin nagawa si Harry kung di sumama si Doc Lindon, di ba? Sabi ni Doc Lindon, nagpalusot sa sabi, gusto ko nga maging assistant mo. Ganoon din si Annalyn sa pag-modeling mo. Yun. So wala na rin nagawa si Harry, di ba? So ito na nga, sinundan ni RJ si Zoe sa labas ng gate ni Lynette. Sabi niya, ba't mo ginawa sa kapatid mo yun Sagutin mo ako, sabi ni Zoe. Dad, nasasaktan ako. Talaga masasaktan ka. Okay, sige. Dahil kay ma'am. Alam mo dad, concern naman talaga ako kay Annalyn nun Tatawagan ko siya kaso nahuli ako ni ma'am. Kinuha niya yung phone ko. At talagang ginawa mo yun, sinusunod mo yung mami mo. Bakit mo siya sinunod? Maybe she's my mom. Kaya kailangan ko siyang sundin. Ewan ko, hindi ko alam. Pero dad, wag ka na mag-hug kay ma'am. Kaya lang naman siya naging selfish dahil sa nangyayari. Ginawa niya para kay Annalyn, sabi ni RJ na wag mo nang depensa ng mami mo. Alam mo talaga na impluwensyahan ka na niya. Ngayong araw na to, araw ng Biyernes, episode 319 mga kapuso, September 15. Eto na yung bangayan ng tatlong manliligo ni Annalyn kasi nadadami na si Doc Lindon Pumasok na siya sa party ng tatlo So, 4 na sila, diba? Isama pa natin itong si Miko. So, wala na, 5 na sila. 4 na yung manliligo talaga ni Annalyn dito. So, gumagawa ng para si Harry para makaganti kay Doc Lindon na sabi niya abala lang daw. Kaya pinalayo niya sa photoshoot. Samantalang magkakaroon ng kampiyan ngayong araw na to. Mukhang magiging magkampi itong si Namoira sa si Carlos, diba? Dahil talagang pinagmumukha ni Moira siya ang biktima. Sila yung mga sawi sa pag-ibig, sila yung mga iniiwan. At dito meron palang date sina Lynette sa si Carlos sa isang restaurant. Napag-alaman niya na meron palang kasama si Carlos at ito walang iba kundi si Moira. Samantalang itong si Regan umentra pa. Sinundan itong si Harry para nga naman bantayan itong si Annalyn at nahuli niya si Doc Lindon na kinukunan ng palihim itong si Annalyn ng litrato. So, malalaman natin kung ano yung mga eksena magaganap dito, ngayong araw na to mga kapuso. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like this video at i-share mo na rin ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Magandang araw mga kapuso, happy viewing at maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all.